Tatlong araw bago ang traslasyon, pinasilip sa News 5 ang bagong andas na gagamitin sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Live and exclusive mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, pakita mo nga sa amin kung ano itsura nitong bagong andas. Tama ka dyan, Julius. Eksklusibo nga tayong pinayagan dito sa lugar kung saan pansamantalang namamalagi o nakapwesto itong mismong andas na gagamitin para sa magiging traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa darating na Biyernes. Usually kasi, hours before January 9 lamang ito inilalabas o isinasa publiko kung saan abot kamay ng karamihan. Pero ngayon, or kanina, saglit itong inilabas at ibinalik din kaagad dito sa loob. Sa unang tingin, halos pareho lamang siya nung nakaraang taon na itsura ng andas. Nandito pa rin yung mismong pingga o yung pamingga na tinatawag na kung saan hinahawakan ng mga Hijos del Nazareno para nga sa tinatawag nilang pagsalya, para mas mabilis nila makontrol yan. Meron pa rin dito yung pinakalagayan ng lubid dito sa area. At the same time, itong gitna, may butas siya ng konti para naman sa Hijos na nasa loob na makikita yung pinakaharapan. Yung pinakapwesto naman ng poon sa bandang itaas, covered lamang siya ngayon ng tela pero ang magiging itsura pa rin yan, balot pa rin siya ng glass o salamin na siniguro naman ng mga otoridad na matibay at hindi basta-basta nababasag. Ito yung pinaka-special feature na gusto nila ipakita talaga dito, yung paslide o padausdos na itsura ng harapan ng mismong andas. Yung texture niyan talagang madulas, Kaya mahihirapan ka talagang sumampa technically dahil yun talaga yung pinaka-objective naman ng mga organizers para dito. Isa pa sa naging pinaka-difference, nitong mismong bagong andas ngayon is yung gulong. Nakatakip lang siya ngayon pero 4 na ang gulong nitong mismong andas kumpara nung nakaraang taon na nasa 3 lamang. Solido yung goma ng gulong kaya naman talagang matibay kung iisipin. Pakita ko sa inyo yung likuran. Dahil dito sa likuran, yung pinakamaraming mga changes o pagbabago. Sa loob, ng itong mismong andas, kasya ang nasa 3 hanggang 5 tao, At dito, mas makakaupo na sila kasi last year parang nakasquat lamang sila. Pero yun, nakikita nyo sa pinakaharapan, yun yung pinakamanibela. This year, magkakaroon na ng manibela itong pinaka-andas para nga mas madaling makontrol, maniobra itong andas, kasi usually nahihirapan sila dyan kapag talagang tinutulak o iaatras. Meron din dito, nakapwesto na rin yung mga generator sets, may mga power supply sila, may fire extinguisher, may mga ventilador. At kung iisipin nyo, tatanungin nyo, meron kayang hangin dito sa loob? Meron po mga kapatid. Ito kasi mga tela na ito, talagang karugtong yan sa ibabaw, Kumbaga dyan yung daanan din ng hangin, kaya hindi mahihirapan makahinga yung mga nasa loob. Ipakita ko lamang sa inyo, Makikihiram ako ng silya siguro, mga kapatid. Ito kasi ibabaw, ito, Julius. Ito, pakita natin. Sampa ko muna. Medyo mataas kasi ito, Itong ibabaw, Julius, makikita nyo mga kapatid, marami siya mga butas, Itong mga butas na ito, talagang sinadya nila yan para yung hangin o yung init, temperature sa labas, ganun din yung mangyayari sa pinakaloob at hindi maiiwasan na kumbaga yung naging moisture na naipon noong nakaraang mga taon. So, ilan lang yan sa mga naging pagbabago sa gagamiting andas para nga sa traslasyon. Muli, ang pakiusap ng mga organizers, ng mga Hijos del Nazareno at ng pamunuan ng simbahan sa lahat ng mga debotong sasali o makikilahok nga sa gagawing traslasyon, huwag nang magtangkang sumampa dito nga sa mismong andas para nga hindi na rin makasakit pa at para hindi na rin magkaroon ng problema dahil pakikiusapan din sila na iwasan yung mga yan. So ito'y para maging mapanatili yung kabanalan or solemnity ng magiging pagdiriwang. At yung mga nasa malalayo, makita pa rin talaga yung mismong Poong Jesus Nazareno, ang mahal na Senyor, na hindi man sila makalapit sa mismong andas, talagang makikita nila at hindi mga debotong nagtatangkang pumanik sa mismong andas ang kanilang matatanaw. Sa mga oras na ito, nailabas na rin yung mismong poon na gagamitin naman para sa pahalik. Magsisimula ang pahalik ng Poong Jesus Nazareno bukas, alas 6 yan ng gabi after ng misa ng 6 p.m. So technically mga 7 o'clock, magsisimula na yung pinaka pahalik. Ngayon, sasara na, kasi kailangan talaga i-secure na, mga kapatid, itong mismong gagamiting andas na iahanda naman dyan. Ilalagay na rin dyan siguro in the coming days yung mismong poon na gagamitin nga sa mangyayaring traslasyon. Balik sa iyo, Julius. Mon, sigurado ba na hindi maaakyat yung andas kahit dun sa gilid? Kasi di ba pag umaandar na yung prosesyon na yan, yung mga tao nag-aakyatan na sa balikat
ng mga tao. So pwede pa rin sila makaakyat doon sa tuktok. Ano sa tingin mo? Oo. Actually, Julius, kung iisipin, itong pinaka-texture no, nung mismong andas alone, mahirapan ka talagang panikin. Pero dahil nga sa siksikan, yung mga tao na nasa paligid nitong andas, doon sila nakakasampa yung binabanggit mo na umaakit sa balikat. Yun yung mga gustong pakiusapan ng mga ihos na talagang pupwesto dito sa pinaka-andas na wag na nilang gawin yun. No? Kasi nga, kung yung texture lang alone, talaga madulas. Mahirapan ka sampahan ito. No? Pero kung may mga tao ka sa paligid na aakyatan mo at talagang magtatangka ka pa rin na panikin yung mismong andas at talaga makalapit sa mismong poon, may pagkakataon ka pa. Pero yun nga, again and again, they are nakikiusap no, ang mga otoridad na wag na nga daw gawin iyon. Kasi nga, para hindi na rin makasakit ng iba at para mapanatili naman yung kabanalan ng magiging pagdiriwang. Julius. Doon sa tuktok mo, hindi natin masyado nakita yung bandang itaas. Ano meron doon? Itong tuktok kasi, Julius, tinakpan na nila no, ng tela kasi nga para ma-maintain lamang yung holiness technically nitong mismong lagayan ng poon. Yan talaga, diyan ilalagay na yung mismong mahal na senyor, yung poon o imahen. Balot yan ng glass o salamin na siniguro naman ng mga otoridad na hindi basta-basta mababasag o masisira. Mataas to Ako siguro mga 10 feet high or 12 feet high yung difference mula sa ground bago marating yung mismong pinaka-area kung saan nakapwesto naman yung poong Jesus Nazareno. Ang idea is para nga kahit sa mga malalayo, makikita pa rin talaga yung main center no, ng pinaka-celebration na siyang ipinuprosesyon sa araw ng January 9. Julius. Ganun pa rin na magiging kalakaran mo. May mga tao pa rin sa taas, may mga ihos pa rin sa paligid ng poon na tatanggap ng mga tuwalya no, na ipapahid doon sa poon. Ganun pa rin na magiging sistema. Wala nang ganun, Julius, kasi talagang yung glass enclosure sa taas, talagang wala nang pagkakataon na mapupunas mo sa mismong poon, no? Siguro sa likod kasi may konting butas para sa krus, pero talagang tanging yung andas na lamang ang maaaring punasan kung sakaling may mga deboto o ihos na nasa paligid nga nitong andas na silang sasalo ng mga bimpo ng mga debotong hindi makalapit at nais lamang maibigay yung mga bimpong nais o telang nais nilang ipunas no, sa andas at sa mismong poong Jesus Nazareno. Julius. Thank you so much. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.